Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo para pag-usapan ang tungkol sa Arduino Uno. Sa ngayon po, ang gagawin po natin, ang i-discuss ko po is how to make digital counter using Arduino. So, makikita nyo po rito ito po yung Arduino Uno natin. Ito po yung digital counter using 3 LED segment. Ito po yung segment 1, 2, 3. So, ako na po gumawa nito para po sa exercise na para siya po yung gagawin nating sample o pagaganahin kapag prinogram na natin tong Arduino Uno natin. So, ang subject natin, digital counter using Arduino. So, lipat tayo sa susunod. So, ito po, makikita nyo po yung diagram. Ito po, IC nung Arduino Uno, nirepresent ko na lang po. Parang Arduino Uno po yan, pero IC lang po yung drawing. So, makikita nyo po na dun sa terminal 11, 12, and 13, doon ko po kinonekta yung data latch tsaka clock na itong LED segments. Tapos, pansinin nyo po, itong may push, normally open push button po tayo rito na ginamit para kung sakaling nagka-count na tong LED segment at gusto nating interrupt, pupush button lang po natin to, ipupush lang natin to, tapos magre-reset po yung bilang. So, since 3 LED segments to, so magka-count to hanggang up to 999. Kasi tatlo 3 digits po siya. So, ano ba tong LED 3 segments na ginawa ko? Ito po yun. Ito po yung actual niya. Yan. Nasa drawing rin po yun. So, mapapansin nyo po na meron po siyang clock, latch, saka data. Positive 5 volts, saka ground po. So, makikita nyo po dyan sa terminal. So, yung leftmost terminal po, yung clock. Tapos yung pamangalawa po ron, latch, tapos data. Dito sa rightmost naman po, yung pangalawa po sa huli, positive 5 volts, tapos ground na po yung pinaka rightmost terminal. So, ang ginamit pong IC dyan is yung ito po, 74HC 595. Ang tawag po dyan shift register. Actually, yun po ginagamit po dun sa LED segment para madali pong paganahin tong LED segment. So, mapapansin nyo LED segment module natin, ayan na nga po yung ground, D13 yung clock, D12 yung latch, tapos D11 yung data. Tapos may supply rin sa positive 5 volts. So, ito po yung table ng display segment matrix, shift register. So, yung LED segment natin, magre-read ng 0 kapag ang decimal representation niya is 252. Tapos 1 naman kapag ang decimal representation niya 96. Ito po yung configuration. So, bali dito sa 0 po, ang A natin 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tapos yung G0, tapos DP is 0. So, 252 po yun sa decimal points. Kaya po sinasabi yan, kasi dito po sa program, ang gagamitin po nating array, ito pong nandito sa decimal. So, yung decimal na niyan, ang equivalent po niyan itong nasa left side natin. So, kapag yung decimal natin 252, ang lalabas dun sa LED segment natin 0.
Kapag 96 naman po yung decimal, 1. Tapos 218, 2. 240, 3. Tapos 100 to 4 naman po. Paano po ba yon? Ito po yung sinasabi kong yung program para sa Arduino po. Yung array po na yan, yung 252, 96, 218, 242, 102. So, ang representation po niyan kapag 252, balik tayo dito sa is 0. So, sa program po, in-array po siya para mabilis. Kasi ayan po yung way ng pag-program using shift register and using Arduino. So, mapapansin niyo po rito na dinefine natin yung data 11, tapos data 12, data 13. Teka, mali yata po. So, mali po itong nasa taas. Yung data 11 po, yung 12 po, lots. Kasi po doon sa mali po yung yung lots. Tapos yung clock po, 13. 13 po yung clock. D12 po lots, tapos data 11. So, data lots clock po yun. So, pansinin nyo po rito, this is supposed to be data 11, lots 12, clock 13. So, nagkaroon po ng typographical error lang rito sa pero ito pong number define dapat hindi po data 12, kundi lots 12. Tapos ito pong number define clock po, clock 13. So, po ako represent po ako ng bilang, integer bilang is equal to 0. So, ito po yung ginawa ko pong setup. Yung pin mode po natin, yung data po, output, tapos yung last output rin, clock output rin po yun. So, 11, 12, 13 po siya. 11, 12, 13. So, gumamit rin po ako ng interrupt, yung push button, 1 select rising. Ang ibig ko sabihin yan, kung attach interrupt 1 po ginamit natin, kung titingnan po natin dito sa Arduino, so makikita nyo po rito sa ito po, yung dito po, interrupt 0 po yan. Yung D3, terminal 3 ng Arduino Uno natin, interrupt 1 po yan. So, doon po sa program natin, gumamit po tayo ng attach interrupt 1. Ayun, ibig sabihin, kung attach interrupt 1 po yung ginamit natin, terminal 3 po ng Arduino yung gagamitin natin. Sa inyo po, makikita nyo. Tapos nilagyan ko po ng push button doon. So, balik tayo ulit sa program. So, ito na po. Yung attach interrupt natin, may function po yan. Every time na ipupush natin yung button, nung normally open push button to sa diagram, ito po. May interrupt po yung looping ng programming. Kasi babasahin niya po muna yung kung ano yung nakalagay doon sa select. Function po ng select. So, kunyari, pinush po natin yung button. So, mapapansin nyo, magre-read niya po muna to bilang 0, tapos magde-delay siya ng 1,000 bago siya bumalik dun sa looping ng program. Ano po ba yung looping ng program? Ito po, dito po sa void loop. Kapag umaandar na po yung program ng Arduino,
ito pong void loop, ito lang po yung inaano niya. Ito lang po yung binabasa niya ng paulit-ulit. Pinabasa lang po niya paulit-ulit to, yung pagkakaprogram na to. So, yun po yung looping na tinatawag. So, yung tinatawag na interrupt, kapag pinus mo yung button na yon, kahit may looping siyang ganon, ang gagawin niya, hihinto niya muna yun at babasahin niya muna yung kung ano yung nakalagay rito sa function natin. Rising po. Ano po ba yung rising? Interrupt rising. Ibig sabihin po, kung titingnan nyo po sa diagram, yung D3 po, nasa positive side po siya. So, kung i-represent mo, may almost 5 volts dun sa D3. Kapag pinus mo yung button, yung 5 volts na yan, mapupunta sa ground. So, magiging 0. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng 5 volts, tapos siniro natin. Tapos, pag binitawan natin yung push button, magpa 5 volts ulit po siya. So, ang ibig sabihin nun, rising. Kaya, ang ginamit natin na attach interrupt, select rising. So, tandaan nyo po na attach interrupt, ginagamit po para ma-interrupt po yung program. Para maisingit po kung ano po pa gusto nating ilagay doon sa program. So, gumagamit po tayo ng attach interrupt. So, may another function po tayo, itong void display number. Itong display number naman po na to, ito po yung magdi-display nung kung ano yung isusulat natin doon sa program. So, mapapansin nyo po, itong na-represent ko po yung variable natin ng left, middle, right, tsaka sub-zero. Kapag less than 10 po yung babasahin ng LED segment natin, ito po yung gagawin nating program. So, right is equal to n divide percentage 10. So, yung pinaka-right niya. Yung middle 0 kasi less than 10 nga eh. So, tapos ang gagawin natin, isi-zero po natin yung latch. Yung latch po natin, yung terminal 12 ng Arduino. So, isi-zero natin. Tapos, isi-ship out po natin yung data clock. Low significant bit pairs digits right. So, ibig sabihin, ito po yung right natin. Yung pinaka-right ng kasi 3 LED segment po yan. Yung pinaka-right po niya, ayan po yung babasahin niya. Kasi yung middle natin 0 eh. So, yung left naman natin, wala pa. So, para mabasa niya, i-on niya ulit yung latch ng high. Nung inumpisahan niya sa low, tapos i-high naman niya sa dulo. Pagka-high niya sa dulo, magdi-display na yung number. Ayan po yung kapag less than 1. Ngayon, kapag greater than 10 naman yung babasahin niya, pero less than 100, so, ito po yung gagawin natin. Yung right natin, ganun pa rin po. Yung reading, di-divide natin ng 10. So, yun magre-represent ng right digit. Yung middle naman natin, para mabasa niya, kung ano yung nababasa niya, i-divide natin sa 10. Tapos, same way, magko-command tayo ng digital right, latch, low. Tapos, ganun pa rin po, data clock, LSB pairs, digits, right, ship out data clock, LSB pairs, digits, middle. Tapos, ship out data clock, LSB pairs, digits, left. So, wala pa husa yung left, kasi dalawa pa lang, less than 100 pa siya. So, 2 digits pa lang yung babasahin niya. Para mai-read niya, magko-command siya ng digital right, latch, high. Ngayon, sa pangatlo naman, kung 3 digit na po yung babasahin niya, if ang i-read niya is greater than 100 and less than 1,000, so ito naman po yun. Yung left po natin is equal to n over 100. So, ayun po yung pinaka-left natin. Yung right naman natin, ganun pa rin po. Kung ano yung reading, i-percentage natin ng 10.
Ngayon, ano ba tong may sub? Kasi may sub tayo, kasi yung dahil sa middle natin. So, yung middle natin, sub n over 10. Pero, yung middle natin, ite 10% rin natin para mabasa niya. So, ito po yung command, tapos digital write latch low, ganun pa rin po. So, mababasa na po niya yung tatlong digits. Tapos, digital write latch high. So, ito po yung void loop natin. Ito na po yung nirarana program. So, if bilang is equal to 0, kung ang bilang raw is 0, ibig sabihin, hindi pa nagka-count, on pa lang natin ng counter, then, display number bilang. Kung babalik tayo, display number bilang, display number 0. So, kung titingnan natin, kung i-display niya number 0, 0 pa yung lalabas dun sa digits natin. Ngayon, pagkatapos niya i-execute yan, pupunta siya rito, magde-delay muna siya ng 5,000 milliseconds or 5 seconds. Tapos, ginawa nating bilang is equal to 1. Tapos, since bilang is equal to 1, if bilang is equal to 1, magkakaroon tayo ng looping. For integer, I is equal to 0, but I must be less than 999. Tapos, mag-a-add siya lagi ng 1. So, i-delay natin ng 1,000 milliseconds or 1 second. Tapos, i-display number natin kung ano yung I. So, sa umpisa, yung I, 0. So, ang mag-display doon, 0. Maglulup ulit siya, mag-a-add siya ng 1, so magiging 1 na. So, ang di-display na dun sa LED segment natin is 1 na. Tapos, add siya ng 1 hanggang sa maging 999. Ngayon, wala pang 999. Pero gusto nating i-reset sa 0. So, pupus lang natin yung attach interrupt natin o yung push button. Then, since pinus natin yung balik tayo dito, yung attach interrupt, so papasok sa rito, bilang is equal to 0 ulit, tapos di-delay niya ng 1 second. So, dito naman sa looping natin, babasahin niya, if bilang is equal to 0, break. Ibig sabihin, kapag ganyan yung command natin, kung magtutuloy-tuloy kasi ito hanggang 999 Since break natin, lalabas siya sa looping. So, saan siya pupunta? Babalik siya rito. Dito sa umpisa. So, ganun lang po mangyayari. Every time na natin, magkakaroon ng break rito, lalabas siya dun sa looping ng bilang, babalik po siya rito sa ano. So, yun lang po, para ma-demonstrate sa inyo paano po ba yung actual niyan. So, i-wire po natin ngayon. So, ito na po, makikita nyo. Ito po yung LED segment natin. Tapos, ito yung push button natin, attach interrupt. Ayan po. Tapos, may Arduino Uno po tayo rito. So, wiringan na po natin. So, wawiringan ko na po. Ito na po. So, punta po tayo sa diagram niya. So, sa diagram po, makikita nyo na yung clock is D13. Yung CL po, clock yon. Yung LA po, latch. Yung DA po, data. So, yung clock po ng LED segment, pumunta po dun sa D13. So, saan po ba yung clock? So, ito po yung clock. So, ito po yung wire nun. Ito po. So, ito po, itong clock, pumunta po siya sa D13. So, saan po ba yung D13? Ito po. Ito yung 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan po. Tapos yung latch naman po, itong pangalawa, yung latch po,
titignan po natin sa diagram, pumunta po siya sa D12. So, ito po, pumunta po sa D12. Ito po, pumunta siya sa D12. Tapos ito naman pong data, pumunta po siya sa D11. Ito po, sunod-sunod lang po. Yan. Tapos, ito pong positive niya, siyempre, pupunta po dun sa 5 volts. Ito po yung 5 volts. 1, 2, 3, 4. Yan, 5 volts. Tapos, ito naman pong ground. Itong ground, pumunta po sa ground. Yan po. Ngayon, ito pong push button natin, yung isa po, push button natin, yung isa pumunta sa ground. Saan po ba yung ground? Ayun po ulit. Dalawa po kasi ground ng ng Arduino. So, ayan po. Tapos, kung titignan nyo po, ito pong isang paa ng pumunta po dun sa resistor. So, makikita nyo po, may resistor po akong nilagay rito. Ito. Resistor po. So, pumunta po siya dyan. So, tutusok lang po natin. Yan. Sandali lang po So, yan na po. Ito pong resistor, pumunta po siya dito sa isang paa po ng push button. Tapos, yung another paa po, pumunta sa ground. Kasi ito naman pong kapartner niya, pumunta po dun sa D3. So, kung titignan nyo po dun sa diagram, ayan po yung D3. Ito po yung D3, pumunta po ron. So, nasunod na po natin yung connection diagram niya. So, sasaksak na po natin dun sa power. Dali lang po So, ayan po. Makikita nyo po na sinaksak ko na po siya sa power. Ito po yung power niya. Saksakan. Yung Arduino Uno natin. So, nagkailaw na po yung Tapos, nagbilang na po. Yan. Nag-start na po siya nagbilang. So, pag gusto nating i-reset para magbilang ulit sa 0, pupus lang po natin tong interrupt. Yan, magsisiro ulit. Ayan. Tapos magka-count to ulit siya hanggang ma-reach niya yung 999. Yan, magbibilang po siya. Hanggang 999 na po yan. Pero na lang po pag pinus ulit natin tong interrupt. Yan, magbibilang na po siya yan. So, ito pong ganitong marami pong pwede natin gawin dito. Pwede po tayong gumawa ng voltmeter, frequency meter. Pwede rin pong gumawa tayo ng iba-ibang kung anong gusto natin o anong gusto nating i-read digitally. So, just a combination of this LED segment module and Arduino Uno. Ginagamit lang po to Arduino Uno. Pwede natin gawin na project, gumamit na tayo ng ganyan. Pero kung kaya nyong gumawa ng PCB, parang kasing ang prototyping lang ang style nito. Kunyari may design ka po, gusto nyo pong i-prove muna na kung gagana. So, experiment nyo po ng ganito. Itutusok-tusok nyo lang sa Pero sa actual na project, yung product mo,
pwede ka pong gumawa, kunyari, itong isang module na to, lalagyan nyo na po ng Arduino Uno IC, tapos pagagandahin nyo po, may product na po kayo. So, ang tinuturo ko po, paano lang po mag-experiment o mag-prototype nung gusto nyo i-design. So, sana po may natutunan po kayo at kung may mga tanong po kayo, contact nyo lang po ako. Makakatulong po ako sa inyo. Marami pong salamat.